Mga kababayan, mga SSS pensioner sa buong Pilipinas, may nakakahalagang balita tayo ngayon na direktang nakakaapekto sa inyong buwanang pensyon. Kung ikaw ay isang SSS pensioner o mayroon kang mahal sa buhay na SSS pensioner, panoorin ang video na ito hanggang sa katapusan dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng inyong financial situation ngayong June 2026. I-subscribe na po kayo sa aming channel na SS Pension Update para palagi kayong updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa inyong pensyon at mga benepisyo. At bago tayo magsimula, comment na po kayo sa baba at sabihin kung saang city o probinsya kayo nanood ngayon. Ito ay nagbibigay sa akin ng malaking motibasyon na patuloy na gumawa ng mga mahahalagang video para sa inyo. Narito na ang balita na matagal na ninyong hinihintay. Ang SSS o Social Security System ay opisyal na nagkumpirma ng ikalawang rollout ng pension increase. At ang magandang balita ay ito ay kasama na sa Hunyo 2026 pension release. Hindi na kayo kailangang maghintay pa ng matagal. Ang dagdag na benepisyo ay darating na kasabay ng inyong regular na buwanang pension ngayong June. Ngunit bago tayo masyadong masabik, kailangan nating maunawaan ng buo kung ano talaga ang ibig sabihin ng ikalawang rollout. Sino ang mga apektado, magkano ang matatanggap, at ano ang kailangan ninyong gawin para matiyak na matatanggap ninyo ang inyong nararapat. Simulan natin sa pinaka-fundamental na tanong. Ano ang SSS Pension Increase ikalawang rollout? Noong nakaraang taon, ipinatupad ng SSS ang unang bahagi ng pension increase bilang bahagi ng kanilang pangako na tulungan ang mga pensioner na harapin ang tumataas na cost of living sa Pilipinas. Ang unang rollout ay nakapagbigay ng dagdag na benepisyo sa milyon-milyong SSS pensioner. Ngayon, ang ikalawang rollout ay opisyal na. At ito ay mas malawak, mas komprehensibo at mas maraming pensioner ang makikinabang. Ang ikalawang rollout ay bahagi ng patuloy na programa ng SSS na tiyakin na ang bawat pensioner ay makatanggap ng sapat na suporta laban sa inflation at tumataas na presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Ang layunin ay simple, tiyakin na ang buhay ng bawat SSS pensioner ay hindi mapahirapan ng ekonomikong pagbabago. Ngayon, ang pinaka-importanting tanong, magkano ang matatanggap ninyo? Para sa mga pensioner na nakatanggap na ng unang rollout, ang ikalawang rollout ay magdadagdag ng karagdagang halaga sa inyong kasalukuyang pensyon. Para sa mga pensioner na hindi pa nakakatanggap ng anumang increase, ang June 2026 pension release ay magiging una nilang maranasan ang pinagsama-samang dagdag na benepisyo mula sa parehong rollout. Ang eksaktong halaga ng inyong matatanggap ay depende sa tatlong pangunahing salik. Una, ang inyong credited years of service o CYS sa SSS. Mas matagal kang nag-contribute sa SSS, mas malaki ang inyong base pension at mas malaki rin ang iyong matatanggap na increase. Pangalawa, ang inyong average monthly salary credit o AMSC. Ito ay batay sa inyong mga contributions noong aktibo pa kayo sa trabaho. Pangatlo, ang inyong kasalukuyang pension bracket. Ang SSS ay may tiered system kung saan ang iba't ibang antas ng pension ay may katumbas na iba't ibang halaga ng increase. Para sa mga pensioner na ang buwan ng pensyon ay nasa pinakamababang antas, may espesyal na proteksyon ang SSS. Ang bagong minimum pension para sa mga SSS pensioner ay na-adjust na upang tiyakin na walang pensioner ang maiiwan na hindi nakikinabang sa ikalawang rollout. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ang mga karapat-dapat na makatanggap ng ikalawang rollout. Una, lahat ng kasalukuyang SSS Old Age Pensioner ay karapat-dapat. Kung ikaw ay regular na nakatanggap ng iyong buwan ng SSS pension at wala kang pending na issues sa iyong account, ikaw ay automatikong kasama sa ikalawang rollout. Pangalawa, ang mga SSS Disability Pensioner ay kasama rin. Kung ikaw ay nakatanggap ng SSS pension dahil sa permanent disability, ang ikalawang rollout ay naaangkop din sa inyong sitwasyon. Pangatlo, ang mga survivor pensioner o yaong nakatanggap ng pensyon bilang dependent o beneficiary ng isang pumanaw na SSS member ay kasama rin sa programa.
Ang mga asawa, anak, at ibang qualified na beneficiary na nakatanggap ng survivor's pension ay makikinabang din sa ikalawang rollout. Ang isang mahalagang bagay na kailangan ninyong malaman, hindi kailangan ng hiwalay na application para sa ikalawang rollout. Ang SSS ay automatikong ia-apply ang increase sa inyong account. Ngunit may ilang kondisyon na maaring makapigil sa inyong matanggap ang increase sa tamang oras. Una, ang inyong SSS account ay dapat aktibo at walang hold. Kung meron kang pending na verification issues, hindi na-update na contact information o anumang discrepancy sa inyong records, maaaring ma-delay ang inyong pension increase. Pangalawa, ang inyong bank account o payment method na nakakonekta sa inyong SSS pension ay dapat updated at aktibo. Kung nagbago ang inyong bank account o kung mayroon kang issues sa inyong Union Bank SSS account, kailangan ninyong ayusin ito bago ang June release date. Pangatlo, ang inyong Annual Confirmation of Pensioners o ACOP ay dapat kumpleto. Kung hindi pa ninyo naisumite ang inyong ACOP para sa taong ito ay isang urgent na bagay na kailangan ninyong ayusin agad. Pag-usapan natin ang June 2026 release schedule. Ang SSS ay gumagamit ng staggered release system para sa pension disbursement. Ang ibig sabihin nito ay hindi lahat ng pensioner ay makakatanggap ng kanilang pension sa iisang araw. Ang release ay inischedule batay sa inyong SSS number at sa inyong napiling payment method. Para sa mga pensioner na gumagamit ng bank transfer, ang release ay karaniwang nagsisimula sa ika-15 ng buwan at nagpapatuloy hanggang sa katapusan ng buwan depende sa inyong SSS number. Para sa mga gumagamit ng SSS UMID card bilang payment method, ang schedule ay maaaring magkaiba depende sa inyong rehiyon at sa kapasidad ng inyong lokal na bayad center. Para sa mga gumagamit ng e-wallet tulad ng GCash o Paymaya na nakakonekta sa inyong SSS account, ang release ay karaniwang mas mabilis, madalas sa loob ng unang ilang araw ng release period. Ang pinakamabilis na paraan para malaman ang inyong eksaktong release date ay ang pag-login sa inyong MySSS account sa sss.gov.ph at tingnan ang inyong disbursement schedule. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na maraming pensioner ang nag-aalala, ang loan offset. Kung mayroon kang outstanding na SSS loan, maging ito ay salary loan, calamity loan, o anumang iba pang uri ng SSS loan, ang halaga ng inyong buwanang amortization ay ibibawas mula sa inyong pension bago ito maipadala sa inyo. Ang pension increase ay hindi nagbabago ng policy na ito. Ibig sabihin, kahit may dagdag na benepisyo kayo mula sa ikalawang rollout, kung meron kayong aktibong SSS loan, ang net na matatanggap ninyo ay magiging pension plus increase minus loan amortization. Ang magandang balita, kung ang inyong SSS loan ay bayad na o wala kayong anumang outstanding na loan, ang inyong matatanggap ay ang inyong buong pensyon, kasama ang kumpletong pension increase mula sa ikalawang rollout. Para sa mga gustong malaman kung magkano ang inyong exact na matatanggap pagkatapos ng lahat ng deductions, mag-log in sa inyong MySSS account at tingnan ang inyong pension breakdown. Doon ay makikita ninyo ang inyong gross pension, ang lahat ng deductions, at ang net na pension na matatanggap ninyo. Ngayon pag-usapan natin ang isang napakahalagang paksa, ang mga scammer na sinasamantala ang balita ng pension increase. Sa tuwing may malaking anunsyo ang SSS tungkol sa pension increase o karagdagang benepisyo, laging may mga taong nagtatangkang samantalahin ang mga pensyoner. Narito ang mga dapat ninyong malaman para protektahan ang inyong sarili. Una, ang SSS ay hindi kailanman magpapadala ng text message na humihingi ng inyong personal na impormasyon, password o OTP. Kung makatanggap kayo ng ganitong mensahe, ito ay scam. Huwag itong pansinin at huwag mag-click ng anumang link. Pangalawa, ang SSS ay hindi nagpapadala ng mga mensahe sa Facebook, Messenger o iba pang social media platform na humihingi ng inyong SSS number, password o bank account details. Ang lahat ng opisyal na komunikasyon ng SSS ay ginagawa sa pamamagitan ng inyong registered email address o sa opisyal na SSS website. Pangatlo, kung may tumawag sa inyo na nagsasabing sila ay SSS representative at kailangan ninyong magbigay ng personal na impormasyon para ma-process ang inyong pension increase. Ito ay scam.
Ang SSS ay hindi kailanman gagawin ito. Ang pension increase ay automatiko at hindi nangangailangan ng inyong personal na impormasyon sa pamamagitan ng tawag. Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa inyong pension increase, ang tamang paraan ay ang direktang makipag-ugnayan sa SSS sa pamamagitan ng opisyal na hotline na 1455 o sa pamamagitan ng pagbisita sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. Bago tayo magtapos, narito ang mga praktikal na hakbang na dapat ninyong gawin ngayon para tiyakin na matatanggap ninyo ang inyong pension increase sa June 2026. Una, i-check ang inyong My SSS account sa sss.gov.ph. Tiyakin na ang lahat ng inyong personal na impormasyon ay tama at updated. Pangalan, address, contact number, at email address. Pangalawa, i-verify ang inyong bank account details. Tiyakin na ang bank account na nakakonekta sa inyong SSS pension ay aktibo at wala itong anumang issues. Kung nagbago ang inyong bank account, i-update ito sa inyong My SSS account o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. Pangatlo, kumpletuhin ang inyong ACOP kung hindi pa ito nagagawa. Ang Annual Confirmation of Pensioners ay isang mahalagang hakbang na nagpapatunay na kayo ay buhay at patuloy na karapat-dapat na makatanggap ng pensyon. Pang-apat, i-check ang inyong loan status. Kung mayroon kayong outstanding na SSS loan, alamin kung magkano ang inyong buwanang amortization para malaman ninyo ang inyong net na matatanggap pagkatapos ng pension increase. At panglima, manatiling mapagbantay laban sa mga scammer. Ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan na SSS pensioner para lahat ay mapoprotektahan. Ang SSS Pension Increase ikalawang rollout ay isang patunay na ang pamahalaan ay patuloy na nagtatrabaho para sa kapakanan ng mga Pilipinong nagbigay ng kanilang buong buhay para sa ating bansa. Kayo ay nararapat sa bawat sentimong ito. At ang aming trabaho dito sa SS Pension Update ay tiyakin na lagi kayong may tamang impormasyon para makuha ninyo ang lahat ng inyong nararapat. Salamat sa inyong oras at tiwala. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa lahat ng SSS pensioner na inyong kilala. At i-subscribe na sa aming channel na SS Pension Update para palagi kayong una sa lahat ng pinakabagong balita tungkol sa inyong pensyon at mga benepisyo. Hanggang sa susunod na video.